Good morning everyone. Purihin ang Diyos sa umagang ito dahil kahit sa mga ganitong panahon, walang hadlang para tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Yung isang buong linggo na tayo ay ginabayan ng Lord, it's time naman para bigay natin lahat ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Great in all your ways, we will sing of your love and justice. Glorious you are, Messiah, Lamb of God, righteous King you reign in justice, and open up the gates, release your power across this land. Let every heart declare your worth. You are our God, great is your name. Come on, sing, glory. Glory, glory to the one who is worthy. Your crimson blood was shed for our sin.
giving honor, giving praise unto the Lamb of God. We sing every knee shall bow, every knee shall bow. Yes, Lord. Every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand, and every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Oh, giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Hallelujah. Glory belongs to you, Lord. Dakilang Diyos na amang alang Ama sa langit. Salamat po sa iyong pag-ibig at sa kabutihan mo, sa pagpapala at sa biyaya na pinagkakalob mo po sa amin. Maraming pong salamat, O Diyos. We glorify your name, O God. Oh, hallelujah, hallelujah. You are our Savior. You are our rock. You are our shield, O God. You are our strong tower. You are our fortress. You are our very presence in times of need, O God. You are our deliverer. You are our great I am, O God. Panginoon, marami pong salamat. Kami po ay lumalapit ngayon sa inyo, Panginoon. Nagpapasalamat sa lahat ng bagay na ginawa mo po sa amin. Salamat po sa hiram na buhay na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa liwanag na hindi mo po pinagkakait sa sino mang naghahanap nito, Panginoon. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon. Yumuyuko sa inyong harapan at nagpapasakop, O Diyos, sa iyong kapangyarihan at nagpapalinis sa aming mga nagawang kasalanan, O Diyos. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa aming mga kasalanan. Siyasatin mo po ang aming mga puso. At kung ito man po, Panginoon, ay may nakita ka na isang karumihan, saliksikin mo po ito at kami po ay patawarin at linisin. Humihingi po kami ng tawad, O Diyos. Lord, sa lahat po, Panginoon, na nangyayari sa aming kapaligiran, ito man po, Panginoon, ay problema, ito man po, Panginoon, ay mga pagsubok, sakit, karamdaman, O Lord, ano man po ang mga nangyayari, Lord, kami po ay kakapit at hahawak lamang sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. At kami po, Panginoon, ay hindi bibitiw sa iyong pag-ibig at sa iyong pagmamahal. We decided to follow you, Jesus. We decided to follow you, Jesus, for the rest of our life, Panginoon. Lord, punuin mo po, Panginoon, ang aming kakulangan. Ituwid mo po ang aming mga kalikuan. Palakasin mo po ang aming kahinaan, O God. Palakasin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na nanghihina, O Diyos. At bigyan mo po, Panginoon, ng liwanag ang aming mga kadiliman, O Diyos. O salamat po, Panginoon. Tunay nga po na napakabuti mo, Panginoon, sa aming pong pakikinig ng iyong salita. Ito po ay aming maging kalakasan, hindi lamang ng aming sarili, ganon din po ng aming kapwa na mga nanghihina. Lord, salamat po sa umagang ito.
kami lamang po, Panginoon, ay hahawak at magtitiwala sa iyong pag-ibig at sa iyong mga salita. Itago mo lamang nga po kami sa iyong pag-ibig. Hide, O God, in the shadows of your love. Salamat, Panginoon. Teach us, O God, to strive to be as much like Jesus Christ as we possibly can be. Be our speaker, O God. Use your servant to preach your gospel. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Tunay po na ang Diyos natin ay mabuti. God has been so good to us. And this month of February, the Lord has shown us kung paanong He cares to each and every one of us, especially to our family. As we continue to dwell on the month of giving to the Lord, nais ko pong tignan po natin ang isa pong katotohanan. From the very beginning, kung paano po ang ating Panginoon ay nais niyang ipakita sa atin na ang pagbibigay ay at ang pagpapala ay hindi natin pwedeng ipaghiwalay. Ang Diyos po ang unang nagpala sapagkat nais niya na tayo ay maging taong mapagpala rin, mapagbigay. Sa oras pong ito ay balikan po natin ang mula sa pasimula. From the time of beginning in Genesis, meron pong word, dalawang word sila na pinagsama ko po na siya pong akin pong ibabagi sa oras na ito. The word pararaba. Pararaba, this is a Hebrew word. At ang ibig mong sabihin ng pararaba ay be fruitful and multiply. Ito pong mga salitang ito na nais ko pong tingnan po natin. Be fruitful. Ang salita pong para, ang salita pong fruitful is a Hebrew word that means to bear fruit. To be fruitful. Branch off, to cause to bear fruit, to make fruitful, to show fruitfulness or bear fruit. Ibig po sabihin, when there is fruitfulness, hindi po pwedeng mangyari muna ang fruitfulness kung wala pong pagbabranch off. Kaya nga po, di ba, ang isang fruit, nakakabit ito sa branch. Any fruit that you see will be connected to the branch. And if it's not connected with the branch, it will not bear fruit. So, fruitfulness is not only showing the fruit, but branching off. Ibig pong sabihin, being connected to the branch. The second word is multiply. Ang word pong ito na multiply, ay makikita po natin na sa Hebrew word niyang raba. It means first, in the book of Genesis, ginamit itong salitang fruitful and multiply, and it does not contain only number. Pag sinabi pong multiply, diba, sa ating pong math, pag sinabing multiplication is just addition repeated so many times. So, yun po ang ibig sabihin ng multiplication. Pero, pag tinignan po natin dito sa Bible, when the word multiply is used or to increase, it means to become numerous. To become numerous or to become much or to enlarge, but it also means to grow great, to increase greatly or exceedingly, to make great. So hindi lang po pala ang multiply ay number, kundi higit sa lahat, when something you are growing forth, you are yung greatness mo ay lumalago sa buhay mo. Ang capacity mo ay lumalago. Yun ang ibig sabihin ng you are multiplying yourself. Kumbaga, kung nung una ang kaya mo lang gawin ay kumanta, pero ngayon kaya mo na rin palang sumayaw. You are multiplying yourself. Nung una, ang alam mo lang gawin sa loob ng bahay ay maghugas. Pero ngayon, kaya mo nang magluto. You are multiplying. So multiplying is something that is inherent to man. So what is God's word to the first human being He created, to Adam and Eve? In Genesis chapter 1:22, after God created the heavens and the earth and everything on it, He created man. When everything has been prepared for man, when everything has been so very good in the sight of man, then God created man. He created man in His image and likeness. And after He created them in His image and likeness, then God blessed them, saying, be fruitful and multiply. Let the fish
fill the seas, and let the birds multiply on the earth. Alam nyo, nung nabasa ko ito, naisip ko kaagad, siguro naisip na ng Panginoon, man will consume fish. Kasi nga, di ba, ang tao talaga, we are fish eater. Pera na lang sa mga tao na may allergy. So if this is what happens, so yung kaagad ang demand ng Panginoon, don't fish all the fish on the water. Don't eat all the fish on the water. Don't consume them. But you have to let them be fruitful and let them multiply. And let the birds multiply on the earth. Yun ang kaagad ang unang sinabi ng Panginoon. Give them a time to multiply, to have a breathing time. So this is the word of the Lord. And in chapter 1, verse 28, God blessed them again and said, be fruitful and multiply, fill the earth and govern it. Sila naman ang pinagsabihan niya. At alam niyo yung salitang rain, yun ay ibinigay sa tao, yung pagre-rain over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. So every creeping things on the ground, sabi niya, rule over them, reign over them, be the leader over them. So God wanted to bless men. Kapag ang tao raw po ay sinasabing you are being blessed by the Lord, di pwedeng mahiwalay yung dalawang ito eh. Magkasama. If God is blessing us, then we are being fruitful and we are being multiplying. Yun ang nangyayari sa atin. Tingnan natin, nagkasala ang tao, bumagsak ang tao, napalaya sila, napaalis sila doon sa Garden of Eden at sila ay namuhay na sa kasalanan, pero nagalit ang Panginoon. And we know in chapter 8, chapter 9, dito na nakita ng Panginoon, the sin of man has come to the extent that God wanted to destroy all men. But then he looked at the other side. There was one who is walking in the light, who is walking not in the darkness, but in the light. And that is none other than Noah. Noah was walking in the light, and Noah, makikita po natin si Noah bilang siya ay naglalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Siya po ay pinagpalang sobra ng ating Panginoon. At sabing ganon, siya ay iniligtas ng ating Panginoon. They stay in the ark during the time that the water flooded everything on the earth. And they stayed there with all the animals, that God caused all animals to line up, to queue up, to go inside the ark. This is the command of the Lord, an order to Noah, build the ark, and I will bring the animals that is going to be saved by pair. Hindi naman lahat sinave ng Lord, but 2 by 2s. And God's word to Noah after the flood is this: release all the animals, release all the birds, release all the livestock, and the small animals that creeps along the ground, so they can be fruitful and multiply throughout the earth. Yun po ang word ng ating Panginoon. And then, after that, kinausap niya naman si Noah. Then God blessed Noah and his sons and told them, be fruitful and multiply, fill the earth. 2 beses niya itong sinabi sa kanila, now be fruitful and multiply and repopulate the earth. Genesis 9, verse 1 and verse 7. Isang bagay ang makikita natin dito. Ang Lord, kahit na ang tao na nga na-fail siya bumagsak na ang tao nagkamali na ang tao. They have done what the Lord doesn't want them to do. They disobey God. But still God, in His heart, still wanted to bless. Ang Diyos po ay nagbe-bless pa rin. At alam nyo, yung mga tao na sumusunod sa Panginoon, katulad ni Noah, he walked with God, he is right in the sight of God, and do what the Lord pleases, siya po ay labis na pinagpala ng ating Panginoon. Hindi lang po iyon. Pagkatapos po ni Noah, nandyan na po, God made a covenant with Abraham and made him into a nation. Pero alam natin, kahit na si Abraham ay matuwid na tao, nagkamali rin siya. Paano siya nagkamali? Nakinig siya sa kanyang asawa. Kaya nga mga asawang lalaki, kapag kayo ay nakarinig na salita ng Diyos,
Pangawakan natin salita ng Diyos. Huwag tayong makikinig sa ating mga asawa. Kasi nga, ang word ng Lord, ang diyang dapat na maging gabay ng ating buhay. Nakinig siya sa asawa niya kay Sarah, kaya nagkaroon ng Ishmael. At dahil dito, masakit sa loob niya. For 17 years kasama niya sa Ishmael. Pero nung dumating na sa pagkakataon na si Ishmael at si Isaac ay ipinanganak na, then the Lord said, you have to listen to your wife. Nagkamali ang asawa mo, nakinig ka nung una, pero ngayon, your wife doesn't want them to grow together in one place. Unang-una, binubuli ni Ishmael ganun siguro yung mga panganay, minsan bully talaga yung mga panganay. The elder ones have the tendency to bully the younger one. Pero alam nyo, nung oras na yon, sabi niya, kung nung una, nakinig ka sa kanya, kahit mali ang sinasabi niya, hindi ka nakinig sa akin, pero ngayon, makinig ka sa asawa mo. So sometimes, yung mga lalaki rin, pagka hindi nyo naririnig ang Diyos, tapos ang nakakarinig naman yung asawa nyong babae, pakinggan nyo rin. Balanse naman ng Panginoon, Yung una, nakinig si Abraham sa asawa niya. Ngayon, ayaw niya nang makinig sa asawa niya kasi sabi niya, bakit ko palalayasin yan? Anak ko rin naman yan. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, kay Abraham, you have to listen to your wife. Let go of Ishmael. And as for Ishmael, in Genesis 35 verse 11, you can see it on your Bible, or you can write all the verses and then look again. And as for Ishmael, I have heard you. I will surely bless him. I will make him fruitful and will increase his numbers. He will be the father of 12 rulers, and I will make him into a great nation. So ito po ang nangyari. God promised him, God told him that his prayer, your prayer will be heard by the Lord. And then God's word to Jacob. Ano naman po ang word ng Lord kay Jacob about fruitfulness and multiplication? God said in Genesis 35 verse 11, God said to Jacob, I am El Shaddai, God Almighty. Be fruitful and multiply. You will become a great nation. Even many kings will be among your descendants. So yung pong kanina, Genesis 27 po iyon. Ngayon naman, Genesis 35, sa buhay po ni Jacob, sabi niya, I am El Shaddai, God Almighty, be fruitful and multiply. You will become a great nation. Even many kings will be among your descendants. Then, let's look at the word of God, or word of prophet Isaiah. In Isaiah 32 verse 15, ano po ang sinasabi rito? Sabi ni Isaiah 32 verse 15, until the Spirit be poured upon us from on high, and the wilderness become a fruitful field, the fruitful field will be counted for a forest. Yun po ang mga nasabi po ng mga propeta. At huli po, sa Old Testament, ang about fruitfulness and multiply is the word of Prophet Jeremiah. Jeremiah 23 verse 3. I will gather the remnant of my flock out of all the countries where I have driven them, and I will bring them again to their folds, and they shall be fruitful and multiply. Yun po ang pangako ng ating pong Panginoon. So to summarize ko lang po, sa marami po nating binasang mga verses sa Bible, to summarize, una, in the beginning, first, God blessed the man, male and female. Hindi lang lalaki ang pinagpala. Hindi rin lang babae ang pinagpala. Pareho silang pinagpala ng Panginoon. Pareho sinabi ng Panginoon, be fruitful, be multiply. Kaya nga ba sa mag-asawa, hindi dapat na nagpapataasan, nagpapagalingan. Dapat nagko-complement. Kasi pareho naman tayong pinagpala ng Panginoon. Ang pagpapala mo, pagpapala ko. Ang pagpapala ko, pagpapala mo. Why? Because the two become one. Ganon sa pag-aasawa. Nakakatuwa nung ating seminar, lalo na ako'y tuwang-tuwa doon sa ating Q&A, sa binahagi ni Ninang Boots. Yung binahagi niyang yon, ako mismo, ako unang-unang nakapanood, ako mismo tuwang-tuwa. At syempre, tuwang-tuwa ang asawa ko kasi pabor sa kanya yung mga narinig niya. So, God wanted to bless men.
The first man He created, He blessed them both. Ang blessing hindi lang para kay Adan, yun din ay para kay Eva. Be fruitful and multiply. Then the second thing in the beginning, God blessed all the animals that God created to be fruitful and multiply. Lahat. Kaya nga nagtataka ka, bakit ang mga hayop ay talagang isa lang, kaya nilang magparami, kasi nga nasa agenda na kasi ng Lord yun eh. Nasa DNA natin yon, to be fruitful and to multiply. Nilagay na ng Panginoon natin yon. Nasa sistema na ng buhay natin. Ay hindi ibig sabihin, hindi ka na nanganganak, hindi ka nagkaanak, hindi ka na pwedeng maging fruitful. Pwede ka pa rin maging fruitful kahit na wala kang anak. Bakit? Sapagkat ang pagiging ina ay nasa puso iyan. Pwede ka pa rin maging ina kahit hindi ikaw nag-anak. Basta meron kang pagnanasa na mag-alaga ka lang ng isang hayop nga ay pagiging isang ina na yan. Lalo na kung mag-aalaga ka ng isang bata, 2 bata, 3 bata, at sila kahit hindi sila nanggaling sa iyong sinapupunan, sila ay iyong kinakalinga at ginagampanan mo ang pagiging ina. That is fruitfulness. So the Lord in the beginning, bless man, bless the animals. And then after the flood, ano ang matututunan natin dito? Well, God blessed Noah and his sons, Shem, Ham, and Japheth, to be fruitful and multiply. Alam ba ng Panginoon na isa sa kanila, ang magiging lahi ng Kanaan ay hindi magiging mabuting anak, kay Noah, hindi magiging mabuting tao? Alam ng Panginoon. Pero alam nyo yung blessing ng Panginoon kahit na alam niyang magpo-fall ka sa inaharap, ngayon pa lang, binibless na tayo ng Panginoon. Ngayon pa lang, ibinibless na yung mga tao na gusto niyang ma-bless. Ngayon pa lang. At nawa, kapag bless tayo ng Panginoon, huwag nating makalimutan ang Panginoon. In the case of Shem, Ham, and Japheth, nakakalungkot, isa sa kanila, hindi naging tapat sa Panginoon, sa kabila ng katapatan ng Panginoon, bagamat siya ay iniligtas ng Panginoon, yung gawin ng mga kaibigan niya, ng kamunduan, ng panahon na yun, sabi pong ganun, iyon ay daladala niya pa rin at yun ay ginawa niya pa rin sa kanyang buhay. Then God blessed all the animals inside that ark that God saved in Noah's ark. And then the Lord said, be fruitful and multiply. Imagine niyo yun. Kinausap ng Lord ang elepante. Kinausap ng Lord ang giraffe. Kinausap ng Lord ang zebra, ang lion, ang lahat ng hayop. At sinabi sa kanila, sa kanilang lingwahe, be fruitful and multiply. Grabe talaga ang Lord. Nais niyang maintindihan natin iyon. Na hindi tayo pinanganak sa mundong ito para maghirap, magdusa. Hindi tayo pinanganak sa mundong ito para tayo ay pagdusahin ng iba, para tayo ay ibuli o maliitin ng iba. Hindi tayo. Pinanganak tayo ng Panginoon. Nais ang Panginoon maging fruitful tayo at mag-multiply tayo. Yun ang gusto ng ating Panginoon sa atin. And to Abraham descendants, ang pinili ng tao, ng Diyos na nasyon, walang iba kundi si Abraham at ang bansang Israel. Ito ang ginawa niyang nasyon. At sabi ng ganon, even though Abraham has one son, that is not a promised child, and the name is Ishmael. But you know what? The prayer of Abraham to Ishmael was honored. In-honor ng Lord yung prayer na yon. Sabi ng Lord, do not worry, let them go. And I myself will look after the welfare of Ishmael. Na, di ba, naglalakad silang mag-ina sa kaparangan, sa wilderness, wala nang tubig, na baon sila, naubusan na sila, umiiyak na si Hagar, kasi si Ishmael ay uhaw na, dehydrate na yung anak niya, pwedeng ikamatay yun ng bata. Pero alam nyo, habang siya ay nasa isang tabi, maya-maya may isang anghel na nagpakita sa kanya. At sabi sa kanya, bigyan mo ng tubig ang bata. Ipinakita sa kanya ang isang pool na naroon ang tubig. At pagkatapos ang isang bukal, pagkatapos doon, yung fresh water na yon, na-refresh yung kanyang anak. At ang pangako ng Diyos, tinupad. Rulers will come out of Ishmael. On the other hand, the promise of God to Abraham was honored as well. Wala na si Abraham
Si Isaac na ang naroon. Pero alam niyo po ba, no, yung promise ng Lord mula kay Abraham, kay Isaac, at ito ay naganap kay Jacob. And Jacob and his descendants were blessed by God. Ang dami-daming pagpapala ng Diyos sa kanila, at nagugulat na lang si Jacob mismo na patunayan niyang bless siya ng Panginoon. Inaapi siya ng kanyang biyenan. Pag may biyenan kang nang aapi sa'yo, isipin mo na lang si Jacob, na kahit nga siya inaapi, hindi siya pinasisweldo, nagtatrabaho siya sa kanyang biyenan, hindi siya pinasisweldo, pinalalago niya ang kabuhayan ng kanyang biyenan, pero walang amor sa kanyang biyenan. Pero alam niyo po ba, no, sabi ng Lord sa kanya, ikaw ay aking, huwag kang mag-alala, ikaw ay aking pagyayamanin, ikaw ay aking kakalingain. Hindi nga ba't ganun? Nung maghiwalay silang magbiyenan, nako, sobra ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay ni Jacob. Bakit? Kasi ang promise ay promise. Ginaganap ng Diyos ang kanyang promise. If God give us a promise, then that promise stands. Wherever we are, God's promise will stand. Even though we are living among the people who are putting us down, pushing us down, still the promise of the Lord stand. And it will be God who will honor that promise. And lastly, from the word of the prophets, from the prophet Isaiah and prophet Jeremiah, ito yung nakakatuwa. Even though noong mga panahong iyon, ang mga Israelites ay nagkalimot sa Panginoon. They have turned their backs from the Lord. They worship other gods. But still, ang Panginoon, grabe. Sabi niya ganun, when they return to me, this will be my promise. I will send the Holy Spirit and I will change their land. I will change their hearts. I will change them because I will pour out the Holy Spirit, and their land that becomes wilderness will become a fruitful land. And then it will become a fruitful forest. Kapasok ba kayo sa forest? Diba pag forest, natatakot tayo minsan. Sa forest, baka mamaya kung anong mangyari sa atin sa forest. Pero kapag nakita mo naman yung forest na dadaanan mo ay punong-puno ng hitik na hitik ng mga bunga, punong-puno ng mangga, punong-puno ng sagana sa guaba, punong-puno. Nakita mo bawat madaanan mong puno hitik na hitik ng mga bunga. Andyan ang atis, andyan ang alateris, andyan ang guyabano. Nakikita mo yung mga puno ng saging, ang dami ng saging. Ay naku naman, diba? Kahit natakot ka pumasok sa forest, palagay ko, tapos ay kita mo yung ibang mga tao, nagpupuntahan sila doon at nagkukuha na sila ng bunga. Naku po, di ba? Kahit naman natatakot ka, mawawala ang takot. Bakit? Because the land is no longer a barren land. It is a fruitful land. It is a forest full of food. Ang daming pagkain. So, ganun ang sabi ng Panginoon. Kapag tayo ay nanunumbalik sa Panginoon, bumabalik tayo sa Kanya, hallelujah, praise God. Pag tayo ay lumalapit sa Kanya, ang pagpapala hindi pwedeng hadlangan ng Panginoon eh. Kasi, yun ang ating Panginoon. Siya ang Diyos na mapagpala. Sino mang lumalapit sa Kanya, hindi pwedeng hindi niya pagpalain eh. Kasama na yun eh. Mapagpala siyang Diyos, mapagbigay siya na Panginoon. And then, even in Jeremiah, in the book of Jeremiah, God will gather the remnant in His fold. Yung mga natitira na lang sa iba't ibang lugar dahil scattered sila ng Panginoon dahil sa kanilang apostasy. Pero sabi ng Lord, pag dumating na yung panahon, nawala na, natapos na ang inyong mga paghirap, pagsasama-samahin ko kayo ulit. And then, I will make you fruitful and multiply. I myself will make you fruitful and multiply. Ganun ang ating Panginoon. Ganun ang ating Diyos. Even in the midst of this pandemic, kahit na may pandemic, itong pangako ng Panginoon tayo ay Kanyang pagpapalain. Hindi niya tayo pababayaan. Naririyan ang Kanyang pagpapala sa ating mga buhay. Ibibigay niya iyan. Yan ang Kanya pong pangako.
Now, let's look at the New Testament. Tinignan lang natin first part, Old Testament. Sa New Testament, meron bang fruitfulness? Meron bang multiply tayong maririnig? Oo, meron. John 15:55, John, the book of John is the very a picture of fruitfulness. Sabi na ating Panginoon, John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bring forth much fruit, for without me, you can do nothing. So, kung titignan po natin yon, the word of the Lord is very, very much like sinasabi niya, kailangan ikaw ay nakakonect tayo sa ating Panginoon. Ang anatomy of a tree, pag sinabi pong anatomy of a tree, ano ba yung mga, para ang tree ay mabuhay, ano ba ang kailangan niya? Una-una, trees are phototropic. Ang ibig sabihin ng phototropic, yung mga trees daw, lagi itong merong leaves. Kasi yung leaves na yan, it has been they have orient themselves to catch the maximum energy from the sunlight. Yung pong sinasabing photosynthesis. Kaya nga makikita nyo, no, hindi pwedeng mabuhay ang halaman lamang kung walang sunlight. Another example ng energy, light energy are yung ating pong mga ilaw na yan. Yung pong mga ilaw na yan, sabi nung aking hipag, sabi ng hipag ko, uy, kahit nasa loob ka ng bahay, maglagay ka ng sunscreen. Kasi nagbibim din yung mga ilaw na yan ng light. So kailangan may protection ng ating So kailangan kung meron kang tanim sa loob ng bahay, siguraduhin mo hindi sila nakatago dun sa sulok na napakadilim kasi ikaw ay binibilangan mo sila ng araw, ikamamatay yun ng isang halaman. Kailangan nila ng liwanag. Kailangan meron silang nakalalanghap sila ng liwanag. So, ano nga ba totoo naman? Ang mga halaman ay talagang oriented sila. They need maximum energy. Kailangan na-energize sila. Kailangan meron silang liwanag. That's the first anatomy of a tree. So, kung tayo ay isang tree, hindi tayo mabubuhay kung walang light. At totoo nga, di ba, sabi ng Lord, I am the light of this world. He who walks with me will never walk in darkness. I am the light of this world. Yun ang sabi ng ating Panginoon. At alam niyo po ba, pag nakita niyo, no, may mga halaman na kukuha sila ng liwanag, tapos pagdating ng gabi, yung halaman na yon nagiging liwanag na rin. Ganon din tayo. Ganon ang pagtatawag sa atin ng Panginoon. Nais ng Panginoon na tayo ay maging liwanag din sa gabi. So, number 2, anatomy of a tree is trees are geotrophic. Ano ibig sabihin ng geotrophic? They grow away from the earth toward heaven. Makikita mo, no, mula sa isang maliit na seed, pag iyan ay itinanim na sa lupa, hindi yan, kapag yan ay may buhay, hindi yan mananatili sa lupa. Yan ay lalago at alam nyo, yan, they will grow away from the earth. At makikita mo, kahit saang halaman o tanim, kahit sa gubat, kung nasaan yung maraming sunlight, doon sila nakahilig. Kasi nga doon, kung nasaan ang kalangitan, doon sila nakahilig, doon sila nakatingin para bang sila ay nagpupuri sa Panginoon. Ganun daw po ang mga halaman. Kung tayo raw po ay halaman, dapat ganun tayo. If we are a tree, we should be geotrophic. We should always be looking up in heaven. May problema ka, look up in heaven. If you have any issues in life, kaysa naman i-deal mo siya ng mano-mano o sa paraan ng tao, then do it God's way. Lord, I trust in you, inaapi ako, I trust in you, pagtanggol niyo po ako, bahala po kayo sa buhay ko. Kung may mga pangailangan tayo, dapat sa Panginoon tayo nagtitiwala. And lastly, in the anatomy of a tree, trees are hydrotrophic. Hydrotrophic, from the word hydro, alam na natin, ibig sabihin, the roots of a tree sense water and grow in that direction.
Ang isang puno, kahit na malayo ang tubig sa kanya, ang ilog sa kanya, pero may system siya, may drainage system siya, may paraan siya para kumonek sa tubig. Ganun siya, hydrotrophic. Tayo raw po, di ba, alam natin, the Lord is our living water. Dahil siya ang living water natin, hindi tayo mawawala ng pag-asa sa buhay. We always have that strong sense that because God is our living water, we will never be thirsty. We will never be dry because He is our living water. In the New Testament, even the Apostle Paul give this word in 2 Corinthians 9:10. Ito po ang word ni Apostle Paul. Ano ang word niya? Now, may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Ulitin ko po, napakaganda po nitong sinabi ni Apostle Paul. Now, may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Una, God supplies seed. So, kung isipin mo, paano ako magtatanim? Wala na, ubos na yung tanim. Kaya binaha yung aking punla. Wala na akong tanim. Well, God knows how to supply seed. Alam na alam niya paano tayo bibigyan ng seed. At syempre, pag may seed ka, may tanim ka, kasunod nun, God will supply bread. Alam na alam ng Lord paano niya tayo susupply ng bread. Noong panahon ni Prophet Elijah, siya ay nasa isang lugar na malayo sa karamihan. Tumakas siya kasi nagbigay siya ng word sa hari na magkakaroon ng taggutom o walang tubig, walang ulan sa loob ng 3 taon. Pero alam nyo, every day, ang isang uwak ay darating, may dalang bread. Bibigyan siya ng bread. Nasa isa siyang brook, doon siya nagstay, at habang may tubig siyang naiinom, yung pagkain niya, ang uwak ang nagdadala. Bakit? Kasi nga, ang mga ibon ay susunod lang sa Panginoon. Kaya kung may mga ibon, may pagpapala lagi ang Panginoon. So pangalawa, in the word from 2 Corinthians, God multiplied the seed. Tinanim mo isang piraso, hindi mo alam ilang seed ang lalabas sa isang seed. Sabi nga, 'di ba, sa parable of the seed, merong parable of the sower, merong 30, merong 60, merong 100. Siyempre gusto natin, 'di ba, 100-fold. Pero ang Lord kaya niyang mag-bless ng higit pa doon eh. Kaya niyang mag-bless ng 1,000,000-fold. Kasi siya ay Diyos. He can multiply. At ang mathematics ng Lord, hindi natin pwedeng questionin. Ang mathematics ng Lord, hindi natin pwedeng tanungin. Ang pangatlo, from that word is, God increase the fruits of your righteousness. God knows how to increase the fruits. Magtataka ka na lang, isang puno, tapos magugulat ka na lang, yung isang puno, ang fruits niya, grabe, napakarami. Napakarami. Ang punong-puno ng fruit, ang isang puno. Anong gagawin mo kung ang puno ng mangga mo, napakarami? Di ba, tuwang-tuwa ka? At syempre, sa labis mong tuwa, hindi mo naman yung mauubos. Syempre, unang-una, ikaw ay magbabahagi ka sa iba. And even righteousness. Pero problema mo, paano kaya yung aking asawa, paano siya magbabago, paano siya maaalis yung masama niyang ugali? Aba, hindi po natin problema iyon. Sabi nga ganun, kung siya ay kumilala na sa Panginoon, pararamihin ng Panginoon ang mabubuting, magagandang ugali sa isang tao. So, He can increase the fruits of our righteousness, ang katuwiran sa ating buhay. Kaya nga, habang buhay ang tao, hindi tayo nawawalan habang mahininga na siya ay hindi magiging matuwid. Kayang-kaya ng Lord na paramihan ang katuwiran sa buhay ng isang tao. Now, lastly, in Hebrews 6:13,
13 to 14, we can read the general letters to believers. And it can be a letter to us. Ano po ang sinasabi rito? Ang sabi po rito, for when God made a promise to Abraham, because he could swear by no one greater, he swore by himself saying, surely, blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply you. Nangyari ito nung pang Genesis, pero binabalik ito. Ang sabi raw, ang sumulat nitong Book of Hebrews ay si Paul. Binabalik niya ito sa general believer. Sinasabi niya na kung ang Lord nag-bless siya sa ating amang si Abraham, tsak tayo ay i-bless niya. Kasi nangako siya sa kanyang sarili. Di ba pag nangako ka sa sarili mo, alam nga namang yung sinabi mo sa sarili mo, hindi mo pa gagawin. Siyempre gagawin mo yon. Kung ano yung sinabi mo sa iyong sarili, I will multiply. Gagawin ko ang lahat ng ito. Noon daw pong panahon ng magkaroon daw po ng tinatawag na revolution, isa raw pong army officer, si Margot de Lafayette. He is a French officer at siya raw po ay naging assistant ni George Washington. So kilala natin si George Washington, naging presidente siya ng USA. At pagkatapos daw ng giyera, so bumalik na siya kasi isa siyang magsasaka. At hindi lang siya basta isang magsasaka, meron siyang malawak na pataniman at nag-umpisa na siyang magtanim. During harvest time, nagkaroon ng terrible daw po na natagtuyot sa lugar nila. At marami sa mga crops nila ay nasalanta. Pero hindi ang pataniman ni Lafayette. Yung farm niya, yung crop niya ay masagana pa rin. Marami ang kanyang harvest. Wala siyang nasayang sa kanyang mga itinanim. So dahil dito, ang kanya raw pong worker, ang isa raw pong worker niya, ang nag-advise sa kanya. And this is the advice. Sabi ganyan, the bad harvest has raised the price of wheat. This is the time to sell. Sabi niya gano'n, lahat ng ating kakumpetensya, lahat sila, nasira ang mga pananim nila, ikaw lang ang maganda ang pananim mo at naaani natin to ng maayos, kaya it's time to sell and we will sell it at a higher price. After thinking about the hungry peasants in the surrounding villages, Lafayette disagreed and said, no, this is the time to give. God blesses us not just for our own benefit, but also so that we can be a blessing to others in need. The tendency to hoard and try to build up more and more is a dangerous one. And the best antidote to greed is to be a generous giver. There is certainly no shortage of people in need today. And while we cannot meet every need, if we do what we can, God will multiply resources so that it is enough. Kamakailan sa news, alam natin ang nangyari ngayon sa Amerika, lalo na sa Texas, nagkaroon ng snowstorm. Noong February 22, sa CNN News, ito ang sabi, the devastating week of freezing temperatures and winter storms left 1.3 million customers in Houston, Texas without power for days. The owner, Jim Matrismack, in Vail, opened one of his local stores as a shelter for Texas residents displaced by the winter storms. Mac in Givell says he began preparing for the winter storms a week in advance by buying 15,000 gallons of diesel that would power the store's generator for a week or so. He implemented COVID-19 precautions, sabi pong ganon, by having security enforce hand sanitation and mask wearing. Mac in Vail gets the word out about the shelter through the business social media following the news coverage. He said he and his employees made specific accommodations for people such as those with babies who need bottles warm or senior citizens who need oxygen tanks plugged in. He himself was serving food, handling out water, going around, checking on people just like his employees and just like another person. Imagine niyo yun, no? Si Jim, may edad na siya.
80 plus na siya, magna 90 na siya, pero alam nyo, yung kanyang buhay, yung kanyang yaman, hindi niya inayaan na kanya lang. Sa oras na mayroong mga ngailangan, natuto siyang magbigay. Paano tayo magbibigay sa panahong ito? Kung mismong tayo sa ating sarili, hindi natin parang mayroong hadlang sa mga blessing ng Panginoon. Nagtataka ka, bakit gano'n? Pareho kaming umaating sa church. Pareho kaming nagsusong service. Bakit siya marami siyang pagpapala? Bakit siya marami siyang mga biyaya? Bakit ako wala? Unang-una po, sabi nga pong gano'n, the blessing of God is for everyone. And for us to receive it, we need to draw near to God. And as we draw near to God, alam nyo, hindi kaya ng Panginoon matiis na lumapit ka sa Kanya, aalis ka na walang-wala ka. Lumapit ka sa Panginoon, walang-wala ka, sisiguraduhin ng Panginoon, pag alis mo, may dala ka. Ganon ang Diyos na ipinakikilala sa Bible. And if this is not the God you know in the Bible, then I think you have to read your Bible again. Because God is indeed good and He wanted to bless us. He wanted to make us fruitful. He wanted to multiply us, to increase us. Nais ng Panginoon na tayo ay lumago, na ang buhay natin ay lumago. Nais ng Panginoon na tayo mapagpala, na ang buhay natin ay mapagpala. Sa oras pong ito, I know we are preparing for our yung iba po nagbigay na ng first fruit, yung iba nagbigay ng kanilang pledge, yung iba nag-iisip pa kung magbibigay. I challenge you kahapon sa amin pong Saturday service, pagpala kami sa shinare ni Sister Christy San Jose. At alam nyo talagang sabi ko nga sa kanya nung sinishare niya sa akin yon. At alam nyo, sabi niya, Pastora, hawak kong first fruit, saan ko po'y bibigay? Nung tinanong niya ako noon, sabi ko nga, Lord, ilan ba sa mga leader namin ang kaya na magtanong, Pastora, saan ko po itibibigay? Nasa Pilipinas na siya. Pwede niya ibigay sa mother church natin, pwede niya ibigay saan niya gusto. Pero nagtatanong siya sa akin. Alam niyo, nung oras na yun, sabi ko nga, kung saan inilalagay ng Diyos sa puso mo, ibigay mo. At alam niyo po ba, no, hanggang sa alam kong magkano ibibigay niya. Pati yung ibibigay niya, alam ko. At alam niyo, sabi ko, pagpapalain ng Diyos yung pagbibigyan mong church. Kasi kailangan natin yan. Ang mga tao na nagbibigay ng unang bahagi nila sa Panginoon. Sapagkat pag nagbigay tayo ng may pananampalataya sa ating puso, at nagbigay tayo sa Panginoon na tayo ay nagtitiwala sa Kanya, God Himself, pag nakita niya yun, binigay mo, we cannot outgive God. Alam niya yun, numerong binigay mo. Sabi ng Lord, 100-fold ko pa nga ito. Patataasin ko pa. Pabalik ko sa Kanya na higit pa sa binigay niya. Ganon ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, napakapalad po namin. Kasi sa panahon namin ito, na meron pong pandemya, may pagkakataon pa rin kami na maging pagpapala, Panginoon. Unang-una na sa iyo at sa iba. Sa oras na ito, nais po namin, ang buhay po namin ay pagpalain mo. Bless us, O Lord. We come to you, O God. Please accept us, O God. Forgive our iniquities. Forgive our wrongdoing sa aming mga pagkakamali. At hayaan mo po, Panginoon, na ganapin namin ang iyo po, Panginoong, panawagan sa buhay namin to be fruitful and multiply. Maging kami po ay maging great, O God. Kumawak kami ng mga posisyon. Di kami matakot sa posisyon kasi ang taong pinagpala mo, kagaya ng ginawa mo kay Jacob and his descendants, kings will come out from you in the leadership. Salamat po ng marami, sa lahat po ng gagawin mo pa, at sa oras na ito, as we give to you our tithes, our offering, our pledges, even our first fruit, O God, as we even give our love gifts to persons, O God, Lord, i-bless mo, Panginoon, ang gagawin namin ito, maging pagpapala nga po, Panginoon, sa iyong puso, magalak ka at maging pagpapala sa bawat isa. Thank you so much. This is our prayer in Jesus' name. Amen.